Magandang araw mga gardeners. Ito po si Kuya Dave, the gardener, no? So today, ang gagawin natin ay mag-vlog tayo on how to propagate. Ito po sa gilid ko, ito po si Monstera boysigiana albo. Ito po yung white tiger, no? Tapos ito naman si Monstera Thai constellation. Yan, nakikita niyo po ba? Okay. So, ilapit po natin yung camera para makita nila, no? Yan. Zoom in po dito. Yan. Nakikita nyo po ba yung mga ano niya? Mga stems niya, cuttings niya? Yan. So, dito naman si Monstera Thai constellation. Tignan nyo yung mga dahon. Super ganda niya, no? Napaganda ng variegation niya. Very equal. Ayan. So, very safe siya. Hindi siya full var. So, hindi ka matatakot na masusunog, no? Hindi siya kulang sa chlorophyll. Actually, saktong-sakto na siya. So, dito naman, tingnan natin kung saan natin siya ikakat. Dito po. Dito po natin siya ikakat, oh. Dito na part. Kasi itong part na to, sa ilalim nito ay may ugat. Ito ugat to. Yan. Okay. Tapos sa kabilang side, pakita din natin. Dito. Tignan natin ha. Ito ugat nyo. Yan. Okay. So, balik tayo ngayon sa ating Monstera albo. Okay? So, ready for harvest na po ito. Nakikita nyo. So, meron na po siyang 3 dahon. Yung isa po dito sa dahon niya ay may penetration na. Which is ito yun. No? Ito yung dahon na may penetration. Ito half moon, half moon. Okay? Diba? Kita nyo? So, if i-close up naman natin, if pwede na ba siya talaga, may ugat na siya or wala. Ito po. Ito yung ugat niya na isa. Yung isa naman ay harapin natin ha. Kapal eh. Ayan. May ugat na din siya dito. Makikita natin yan mamaya pag nakat na natin. Ayan. Very good. So, ano bang kailangan natin pag nag-propagate tayo? No? So, ito. Tignan natin ha. Pagpikit pa din. Pahinga pa din. Okay. Sensya na. Okay. May yosi pa nandito. Yung yosi mo nandito. Yosi. No smoking ha. Kids. Stop smoking. Don't smoke. Paabot sa akin ng mix. Okay. So, ito po ang mga kailangan natin. Yan. Ito po yung ginagamit namin na produkto, which is Redomil Gold. Ito po, available to sa amin online shop, no? Sa The Gardener PH. Soon mag-release na po kami nito. Okay? Ito po, yung Redomil Gold fungicide. Okay? So, at ang ginagamit namin ni media ay Arid and Arid mix. Yan. Soilless po kami ha. Hindi po kami gumagamit ng mga soil. Yan. Diba ang ganda? Daming pamis, daming coco cubes, at saka dahon ng acacia. Acacia leaf po yan. No? Yung acacia leaf po, ito po ay may ingredient na or may mycorrhiza, no? Yung mycorrhiza na po yan po ay nakakatulong pampaugat sa halaman. Sunod na vlog or sunod na video, i-explain ko po sa inyo maigi kung paano talaga siya nagwo-work, anong benefit niya sa ugat, sa halaman, yung mycorrhiza. Okay? So ngayon, propagation na po tayo. Okay? So, okay? Yung kailangan natin is yung blade o yung kutsilyo na
matulis at saka malinis, no? Kutsilyo. Tapos lighter, lighter ito. Kasi ang mangyayari dito, ang kutsilyong to, kahit nahugasan natin, hindi natin alam if may bacteria pa siya or may funguses or anything. So kailangan natin siya i-sanitize ng lighter. Susunugin po natin to like this. And para mapatay or mamatay ang mga bacteria na nandito sa lighter. Yan, very good. Yan, diba? So ito ay sanitized na. So ilalagay natin sa isang tabi. Make sure na malayo sa'yo, tsaka hindi kayo mapasok, no? So, at saka tubig. Ito masyadong madami ito. Mauubos ang ating ready meal. So babawas tayo. Yan. So ganito lang ang konti. Ilalagay natin ang tubig. Kita nyo? Okay? Tapos maglalagay tayo ng ready meal gold. So dapat 1 tablespoon lang to. Ang tawag dito, fungi paste, fungicide paste. Yan, tingnan nyo ha. Tubig pa siya. Maya-maya, ito po ay magiging paste. Halo na natin maigi ha. Excuse me. So ngayon, nakikita nyo, medyo paste na siya, no? So gagamitin ko yung na-sanitize ko ng kutsilyo. Yan. Ito pong ilalagay natin. Yan, paste na siya, oh. So kung kung hindi pa siya ganun ka-paste, dagdag lang po tayo. So dapat 1 tablespoon na water, 1 tablespoon na fungicide. Para saktong paste siya. Hindi ko lang siya natansya gawa ng hindi kami nakakuha ng kutsara. So ngayon, paste na siya. Yan, kita nyo? So nahalo na siya maigi. Yan. So ngayon, tayo ay magkakat na. Ulitin ko po Kailangan po ito ay masanitize gamit yung ating lighter. Susunugin po dito. Yan, sunog to. Just nagawa na natin. Tapos titimpla tayo ng fungi paste or fungicide paste gamit ang fungicide natin, which is yung Redomil. Okay? Tapos ang media naman gagamitin natin, soilless tayo ha. So arid and aroid mix. Ito po ay may pumice, cocoa cubes at saka dahon ng acacia. Right. So punta naman tayo sa paso na gagamitin. So sa paso natin, make sure po na maraming butas or drainage holes ang ating paso. So if nakikita nyo yung paso ito, yan, kita mo? Konti lang po butas nito, usually nasa 3 butas lang to. Ang ginawa po namin ay nagbutas po kami, nagdrill kami. Yan. Daming drill, no? Daming butas. Kailangan po talaga maganda yung drainage system nito. Kasi kung hindi, malulunod. Magagat. Isa to sa mga reason na magagat yung halaman kasi nagsistuck yung water sa baba. Diba? So, yun. So, mag-start na po tayo ha. Okay. So, anong una yung gustong ikat? Yung Monstera albo or yung Thai constellation? Ano po ba yung gusto nyo mauna? So, sa tingin natin, mas pabor ba kayo dito? Dito? Or yung ating Thai constellation? Ito po yung dalawa. Ito po yung very popular ng mga monsteras ngayon, no? Okay, dito lang tayo magsisimula sa ating Thai constellation. Panghuli si Argo. Okay. So, ilapit natin yung camera para makita nila kung saan ko kakat. Okay, so nakita nyo, ito po yung base, no? Ito pinaka mother plant nya. Tapos ito yung stem, new growth. So ang gagawin natin, dapat may maiwan na isang dahon. Always yan. So dito ako magkakat.
Dito. Yan, kita nyo? So, ikakat na po natin ha. Ito na po. Very gently lang. Tigas pa siya. Ito po lahat ang kutsilyo natin. Yan. So ito po ay atin na naputol, no? Zoom in natin. Para makita nila. Yan. Natanggal na po talaga siya, no? Yan. So ngayon, kukunin natin to, itong part na to. Tapos ililipat natin siya sa paso. Itong pasong to na magaling drainage system gamit ang Aridin Aroids Aroid Mix. Yan. So Almar, pasuyo ako ng isang ano. Yan. Okay. Tama, basang-basa pa. Impromptu daw. So, kita nyo ang daming butas. Yan. Importante po, hindi kailangan maganda yung sa baba kasi kailangan mabuo yung halaman. Kailangan maraming butas to. So, ito ay for Monstera albo and ito naman ay sa ating Thai constellation, no? Alright, so i-remove na natin. Tatanggalin natin. At saka, importante po pala na minimal yung damage or if possible walang damage sa ugat pag nagpo-propagate tayo, no? Yan, so dahan-dahan lang natin tanggalin. Ano mo dito? Malalim yung ugat nito, ah. Tanggalin mo natin ito. Hawakan mo. Tanggal na. So, unti-unti lang. Anak. Albar, hawakan mo pa din yung paso. Lalim ng pagkabaw ng ugat. Hawakan ako. Hanggang baba. Hanggang baba yung ugat. Ang ganda ng root system na to, no? Tignan nyo. Sin kapit na kapit, oh. Siguro pa man, dahan-dahan pa din. Hindi. Bababali yung ugat, eh. Ito yung pinahugat niya. Yung halaman hawakan mo. Ayaw pumitaw. Kasi hindi pwedeng pwesahin ito. So if nakikita nyo, tingnan nyo kung gaano kakapal yung ugat na yan. Kapal ang ugat nyo. Sa baba po nito ay sobrang kapit ng ugat. Ayan. Ayan, nakikita nyo po ba? So yung mother plant ay nandyan pa din. Ganda ng ugat nyo. Okay. So ano ang susunod natin na gagawin after na makat to? So, susunod na natin na gagawin ay mag-apply tayo ng fungicide. Alam mo ba?
kuha tayo ng fungi paste. Ito, fungi paste, no? Ilalagay natin sa kanyang sugat. Okay. So, since nilagyan natin yung hinarvest natin na Monstera Thai Constellation, huwag natin kalimutan na maglagay tayo sa ating mother plant, no? Okay, dito maglalagay din tayo. Yan. Diba? Very simple lang. Medyo nahirapan lang tayo dahil kapit na kapit yung ugat niya. Talagang sobrang hanggang sa baba yung kapit ng ugat eh. No? So ngayon, ito na po yung ating mother plant. So ilapit pa natin yung camera para makita ng mga audience. Okay. So yung nataga sa mother plant ay ilang shoot po ba yung nakikita natin? So, if hindi nyo po makita, bibilangin natin. Ito po yung una, first one, second, third, di ba ang liit lang ito? Pangatlo to. Okay? Third. Okay? Ito, fourth, natabunan lang. Ito, pang-apat to. Fourth. Tapos, apat lang po ba? Meron pa po sa baba. Ito. Kita nyo po ba? Ito po yung pang-5 na shoot. Yan. Okay. Very good. So, importante po na itong mother plant na to ay hindi mababasa. Ilalagay po natin siya shaded na make sure na hindi mabasa. So, for at least 24 to 48 hours, no? Na time na hindi sila mababasa. Okay? Alright, so tatabi natin yung mother plant kasi itatanim na natin yung atin Monstera Thai Constellation. If may doubts kayo, if may ugat siya or wala, yan. Diba? Ganda ng ugat. Ganda ng test yung sugatan mo na ito. So, paano maglagay ng media? Dito natin, Arid and Aroids, Arid Mix. Yan. Lagyan natin sa baba. Yan, mga good 1 inch lang. Mula sa baba. Tapos, center natin sa baba. Lapit na. I-center natin yung halaman. Make sure na walang may mabali na ugat. Center natin. Yan. Diba okay na siya? So ngayon, dahan-dahan po paglagay ng Arid Mix. Ng paste. So hindi po dapat natin i-press down to yung indoor potting mix natin. May bato pa. Ang gagawin lang po natin, i-shake lang po natin sa gilid katulad nito para bumaba or matakpan ng arid mix ang mga gaps na yung mga bilog na may space na wala namang laman. So ganyan lang, very simple lang. Dahan. Okay. So, maglalagay pa tayo kasi bumaba na yung
ating arid mix. So, if curious kayo kung saan makakabili ng arid mix, no? Available po ito sa ating online store, which is the Gardener PH, no? If you have inquiries, we have 7 liters, 20 liters, and 30 liters na, na sako. Marami na po yun. Kasi, although the price is high for arid mix, isipan mo naman, ang gagamitan mo ng arid mix mo ng isang ganito, which is usually mga 3 liters to, ay Thai Constellation, Monstera albo. Those are the expensive plants. Yun po yung gustong gusto at saka mahal na mahal yun na halaman. So wag po natin tipirin yung ating halaman, no? Kasi ito po yung mga rare na halaman. Kasi ilalagay nyo na siya sa loam soil, diba? Loam soil lang. And I wouldn't suggest, no? I suggest na ilagay natin sa arid mix or soilless mix. Okay. Yan, very good na siya. Yan, very simple. Okay. Alright. So, yung sunod natin na ipopropagate ay si Monstera albo na naman, no? Ito naman. Ay, wait lang. Ay, uulitin ko po pala. Reminder lang po na since yung mother plant natin hindi dapat mabasa for 24 to 48 hours, ganun din po sa ating hinarvest na cuttings, diba? Ganun din to, 24 to 48 hours hindi po siya dapat mabasa. Okay? Right? Good. So, ang next natin na i-propagate ay si Monstera Borsigiana albo White Tiger. Ang ganda ng variegation. So, same process po kailangan natin i-sanitize yung ating kutsilyo na gagamitin. Huwag po tayong gumamit ng scissors or shears. Kasi, ang mangyayari po dun sa shears o yung gunting, iniipit po. Iniipit niya yung stem. So, nagkaka-bruise, no? So, mas maganda, shears, knife talaga. Small knife, sharp, right? Hindi pa nga sharp to eh. Pero ito lang po available natin. So, ulitin natin. Kailangan natin siyang sunugin. Yan. Okay. So, mainit na po to. Okay. So, ikakat na natin sa Monstera albo. Okay. Go. Lapit po natin. So, if nakikita nyo, ito po yung pinaka main or mother plant niya. So, ito po ay shoot. Dito po tayo mag-harvest. Ito po yung i-harvest natin. Right? So, kung saan tayo magkakat ay dito po. Dito po tayo magkakat. Anong part na to, ha? Okay. So, i-adjust na natin yung camera natin. I-adjust na ilapit. Kasi ikakat to na. Okay? Same process ng pagkat ng ating Thai Constellation. Isang. Yan. Very good. So, nakat na po natin, no? Yan. So, dahan-dahan po natin. Tatanggalin.
Ganda ng ugat na to. Aba. Yun. Oh, diba? Ang ganda ng ugat natin. Okay? Okay, very good. So, katulad ng ating Thai constellation, ang una nating gagawin after na makat ay magpo-fungi paste. Okay, just kidding. So, papahawak muna natin si Monstera albo. Very good. Okay. So, lalagay tayo ulit ng fungi paste. Yan o, tingnan nyo po. Yan, paste na po talaga siya oh. So lalagay tayo dito sa part na nag-cut tayo. Okay, kita nyo? So dadagdagan ko pa kasi napakamahal ng halaman na to. Ayoko magkagut-gato eh. Yan. So since yung harvested cuttings natin nilagyan natin, kailangan din ulit lalagyan natin ang ating mother plant. So dito po natin siya pinutol. Dito. Ito siya, di ba? So lalagyan din po natin 'yan. Alright. So sino po nagtatanong sa ating live? Si Ma'am Jenny Bardi Leon, bakit panid sunugin si knife? Okay. So bakit natin kailangan sunugin si knife? Kasi kailangan natin siya i-sanitize. Sanitation is very important for propagation, no? Although lagyan natin ng fungicide yung both yung cuttings, yung hinarvest natin at saka yung mother plant, kailangan pa din natin i-sanitize to. If hindi natin isa-sanitize to, hindi natin alam if may germs, may bacteria o may fungus. So one way or the best way for us to sanitize the tools na gagamitin natin ay burning. Susunugin natin kung ano man bacteria na nandito sa ating knife, no? Or hopefully nasagot ko po yung ating question sa ating live. Juby Polanco, cinnamon nilagay ko sa cuttings ng root. Cinnamon. To be honest, I don't use organic, no? Gamit ko lagi commercial. Ito si Ridumil Gold. Pero any fungicide na na commercial pwede naman. Ma'am Janet, ano yung pinapahid nyo after nyo i-cut ang stem? Yes, okay. So ang ginagamit po natin ay Ridumil Gold. Ito po ay fungicide. Tested and proven, this is the best brand sa ngayon na ginagamit namin, di ba? Ridumil Gold, baka naman sponsor namin isang truck ng fungicide. Okay. Okay. So nalagyan natin ng fungicide ha. Yan. Yan. Very good. Excuse me. Ma'am Arnie, sir, ano bang mga halaman na ginagamitan ng ganyang mix? Aroid mix, philodendrons, monsteras, ano pa ba? Actually, almost all, no, na indoor or aroids. Anthuriums, yan. Ito the best sa anthuriums.
Ulitin ko, Monsteras, Philodendrons, Santoriums. Yan. Saan daw nakakabili ng Punji Paste? Punji From Paste, Mylene. we will be releasing soon. Naubos na kasi yung stocks namin, no? Yung dumating, I think December, no? December, isang box po which is 100 pieces. Naubos na po, ordered. So if gusto niyo po mag-order ng fungicide, message lang kayo sa page kasi may padating na po this week, no? Na stocks. Ma'am Juby, do you sell din po niyan sa Somo? Which one po? Yung Arid Mix? Yes, we will. So again, yung Arid and Aroids Arid Mix, ito po ay soilless, and ito po yung sanitation ng Arid Mix ay hindi po biro, no? Hindi siya yung tipong bumili ka ng pamis, bumili ka ng coco cubes, daw ng acacia, imimix mo na. Hindi po. May sanitation pa yan. It takes about a week before pwede na silang i-mix together, no? Binibilad pa to, hinuhugasan, tapos binibilad ulit. Make sure na tuyo-tuyo siya, sanitize, walang bacteria, walang funguses. Okay? So, balik tayo sa ating Monstera albo. So ngayon, same process din ng pag-harvest natin or pagpat ng ating Monstera Thai Constellation. Lagay tayo sa baba. Make sure pala, ha, again, ulit-ulit tayo dito kasi marami ako nakikita online na ang ganda ng paso pero ang konti ng butas, ang pangit ng butas, no? Tapos nagreklamo sila na ay bakit nagka-root rot yung plant ko, diba? Kasi either kulang sa drainage holes yun or pangit yung medium mo, kaya arid mix ka. Follow-up question. Yes. Sir, ano po ba ang mga laman ng mix na yan at saan po makakabili? Okay, so for the arid mix, arid and arid mix, yung component nito ay, sige, tatanggalin natin isa-isa, ha. Hantayin ang daw ng acacia. Yan. Wait lang, hinahanap ko yung daw ng acacia. Okay. So ito lang po, coco cubes, nor cube size. Coco cubes or bunot, no? Na nor cube size. Maliliit lang po sila. Tapos the second is pamis or pumice, pamis. Kung ano man siya, kung paano man siya i-pronounce. Tapos dried acacia leaves or tuyong dahon ng acacia. Yan. 'Di ba? Pero again, hindi to dahil nakabili ka ng coco cubes, nakabili ka ng pamis, nakapulot ka ng dahon ng acacia, ay pwede nang gamitin. Kailangan pa din natin i-sanitize yun. We need to make sure na walang bacteria or funguses yung ating mix na gagamitin. Especially na gagamitin natin sa mga mamahali natin na halaman. Diba? Isa na po dito si Monstera albo. Diba? Alright, very good. So, continue tayo. Do you have any more questions? If you have any more questions, pwede kayo magtanong sa live. Alright? So, lalagyan na po natin sa baba. Mga 1 inch lang po yung taas. Very good. Okay. So now, tulad din ng ating Thai, hawakan mo. Lalagyan natin sa dahan-dahan. Kasi ang napakamura mga laman. Ito po ay personal collection natin, no? Dito sa ating garden. Tingnan nyo maigi yung mga ugat. Kitang kita pa sila, no? Isa lang to, yung sa baba mas maganda. Tsaka kita mo, sobrang loose niya. Diba? Sobrang loose ng media. Airy siya.
tatanong nyo, bakit hindi nyo pa po nilalagyan ng pole? Hindi pa po siya kailangan ng pole kasi masyado po siya maliit, no? Mga 3 more leaves, kailangan na siya i-pole. Madali na po yan i-repot, no? Madali na po siya i-uproot. Kasi plastic naman po ang ating paso. Hindi naman siya katulad ng terracotta na sobrang dikit sa paso. Kasi di ba pag terracotta or yung clay pot, yung ugat ay sobrang kumakapit sa side ng ating ng ating paso. Eh dito naman kasi, konting ganun-ganun mo lang, malulusa na siya. Pwede mo na siya tanggalin. Buong buo siya pag tinanggal mo. Yan. Okay, so we're all good na. So, ito na po siya. Asan yung isa? Yan. So, ito na po yung na-harvest natin today. Dalawa lang, di ba? Ganda. Itong dalawang to, ito yung pinaka-favorite ko dito sa garden. Yan, di ba? Super nice. Pero sa reminder lang, yung mother plant, which is ito, at saka yung in-harvest, hindi po siya pwede mabasa for 24 to 48 hours, no? Huwag pa natin diligan. Lagay po natin sa malilim, pero at the same time, medyo bright pa din na area, no? Actually na hindi mabasa. Okay, magki-quick tour tayo sa ating garden. Quick tour tayo, no? What sweet acacia leaves that good to use in mediums? So mediums, si acacia leaves po ay may mycorrhiza. Mycorrhiza po, beneficial fungus po yon. Tumutulong po siya sa ugat ng halaman. So basically nagta-times 2 yung ugat. Kasi yung fungus na yun, di ba nagsispread siya? Kasi itong ugat ng halaman. So ito si mycorrhiza. Ito yung beneficial fungus. So nagsispread din siya, nag-uugat din siya. So once lumapit o dumapi sa ugat ni halaman, which is this is the plant, no? Plant root. And this is the beneficial fungus. So once mag-touch yung dalawa, so si plant gagamitin niya po yung network or yung roots ni fungus. So magiging doble. Nagbibigayan sila ng nutrients, 'di ba? So ngayon, nag times 2 na yung ugat ni plant dahil sa beneficial fungus na ito. Yun po yung si mycorrhiza. Okay? Okay, so quick tour na. Alright. Pwede raw bang coco cubes lang? Coco peat lang ang gamitin? Coco peat, I wouldn't suggest kasi gabi siya mag-hold ng water. No? Super, talaga siya. Kapit na kapit yung tubig. Hindi siya airy. Kasi once na mag-stable na po yan, once na, let's say ito, coco peat to lahat. Coco peat yan lahat. Matigas po ito. Hindi siya ganun ka-airy katulad nito. Ano bang example natin dito? We don't have any examples na papakita sa inyo na coco cubes lang. Kunin mo yung Florida Beauty. Okay. So, ito po si Philodendron Florida Beauty. Diba? Ang ganda ng variegation niya. So, naka-aroid mix din siya. Arid and aroid mix. So, kita mo, napaka-loose po ng soil niya. Ayan o. Very loose po yung soil niya. Airy siya. Airy. Sobrang luwag niya. So, hindi mahirapan si halaman or si aroid or si plant na mag-ugat. Kasi sobrang luwag niya. At the same time, makakuha pa din siya ng nutrients sa kanyang media. Yung iba, pwede din naman ng coco cubes, coco peat, no? But hindi natin ginagamit yan. We don't really encourage na ganon ang gamitin. Although soilless siya, pero basic experience ko hindi siya ganun kaganda. Kasi hindi siya ganun ka-airy. Super compact siya.
natin. Ito, isa din to sa mga favorite kong ganda kasi ng variegation. Alright. Yan, may pa-unfurl na oh. Ganda. Okay. Alright. So, quick tour tayo. Ano yung variegated na yun? Ha? Variegated. Variegated? Oo. Sabi, ano yung variegated na yun? Variegated yata. Variegated, Oo. yeah. For, anong variegated po? We have a lot of variegated plants here. Florida Beauty, Thai Constellation, Monstera Albo, we have variegated, or Anthurium foliage. Okay? Okay. So ito lang po yung ating live selling na area, no? So meron po tayong cardboard. Yan, cardboards, Anthurium cardboard. Ito si Philodendron Mercy. Ganda niyan. Si Bobsy. Papakita natin sa kanila kung gaano to kalaki. Para may idea sila kung gaano to kalaki. Diba? Sobrang laki niya. Hindi ko lang kasi gawa ng naka-mount na po ito. Hindi siya mahilaw. Kasi mahirap kasi pag malakas yung hangin, di ba, na natutumba. Alright. I think, ano siya, since nag-new leaf siya, meron na siyang 28 leaves. Ito, dapat ipopropagate na po natin ito. Pero, maganda kasi siya for specimen eh. Tingnan nyo, close up po natin kung ilang leaves na po siya. Super ganda nito if ipopropagate nyo. Pero mas maganda siya specimen. Ilayin nyo ng konti, pamakita nyo gano'n siya kalaki. Pagkatumba ko, no? Kaya pala pricey plant nyo healthy. Yes. We take pride in taking care of our plants. Tingnan nyo gano'n kalaki, oh. And it's heavy. It's really heavy. Sobrang bigat niya. Bigat nga niya. Ang mga philodendron po, dapat ganyan din mix ang yes, gagamitin. Philodendrons. Dapat airy kasi. Dapat maluwag yung soil. Hindi, yung iba ginagamit yung lupa. Pero sa lupa kasi, sa soil mismo, or loam soil, nagkakos kasi siya ng bacteria eh. Diba? Bacteria, fungus. Okay, next natin. Si Philodendron Angela. Ang sikip dito. Ito lang. Dito nadamay lang eh. Tingnan natin kung gaano kalaki ito. This is as long as my arm. Philodendron Angela. These are the rare types of philodendrons. Okay. Ano po yung ginagamit? Rainwater. Kita niyo po. Outdoor lang po sila. Pwede niyo po silang everyday diligan if outdoor, no? Pwede sila diligan outdoor. Pwede mo sila diligan everyday kasi airy naman or maluwag yung soil, media na ginagamit natin, at saka yung pot or yung paso na ginagamit natin ay sobrang daming drainage holes. So hindi kayo mag-aalangan na baka malunod, baka ma-overwater. Kasi yung water ay diretso sa baba. So bali, parang dinadaanan niya lang yung ugat ng halaman. From Miss Susan Bello, Apugan. Kuya Dave, ano ba dapat ang gagamitin sa bilitay na soil po? Soil, again, soilless tayo. We don't use soil. If hindi nyo, let's say hindi nyo afford yung indoor arid and arid mix, meron din tayong Masitera indoor potting mix, no? Okay. Yung next natin, basta any soilless, pwede din coco cubes, no? If you wanna really save up, coco cubes lang. Nor cube size, which is this size lang, which okay na po yun. Pwede na po yun, no? O hindi siya like for the premium or really expensive plants.
na kailangan maganda talaga yung biya. Okay. So, ito just kidding. Ilalabas. Yung mukhang gabi na to. Diba mukhang gabi lang siya. Pero ito po si Philodendron maxima. O maximum. Depende kung ano, how you pronounce it. Maxima, maximum. Yan. Philodendron po ito ha. Mukha lang siyang gabi. Pero iba to. Close up natin sa kanyang ugat. Ay, sa kanyang stem. Crawling po ito ha. Crawler siya. Magapang to. So we have sa Aridin Aroids sa farm sa Silang, Cavite. You can always visit there. Meron kami daw maxima na super laki. Ang leaf niya is around 6 feet na yung haba. 6 feet. Sipin mo mas mataas pa sa akin yung dahon. Like this long. Yung dahon from top to bottom. Yun ay teenager size pa lang. Ito baby pa to. Ganitong size, di ba? Ang laki na nito. It's a good 2.5 to 3 feet yung haba. Yun naman 6 feet. Teenager size pa lang yun. A leaf could grow up to 10 to 12 feet. So kung gaano kalaki yun. Alright. So ito naman si Anthurium Black Beauty. Diba ang laki niya? Usually kasi nakikita natin like super liit lang, ganito lang yung dahon. Pero ito yung specimens natin, no? Si Anthurium Black Beauty. Super ganda niya. We have Monstera Thai Constellation dito sa likod. Has 5 leaves na. Started with 2 leaves and then eventually nag-grow na siya. We have Monstera Deliciosa. Ayan. Ito Monstera Deliciosa. This is the mature size ng Monstera Adansonian. Diba? Sobrang laki. 1.5 foot yung leaf size niya. Tapos, Red Congo nasa likod. So, sobrang laki niya na kailangan siya nasa likod. Super big na yan eh. Okay. Yan yung stem niya oh. Laki niyan, ang haba niyan. Diba? Ganda. Okay? And ito naman si Fiddle Leaf Pig natin. Yan, si Fiddle Leaf natin. Sobrang laki. This is as big as my... Actually, mas malaki sa ulo ko to. Huh? It's bigger than my head. Not done. Ang laki niya. This is my arm. This is my hand. Tingnan gano'ng kalaki siya. Alright. So giants natin. Ito literal na giant. Heavy. Super bigat niya. Ito si Anthurium cubense. Ito po yung original form niya. Yung flat. Itong leaf na to ay 6 foot or 6 feet yung haba from here, from tip to start dito. 6 feet po ito ha? From here to here. 6 feet po ito. From here papunta dito sa pinakadulo ng dahon. 6 feet. Si Anthurium cubense or Big Bill. If hindi kayo familiar sa cubense, Big Bill po, pwede. Yan. Diba? Ang laki niya. Actually, lahat dito, mga favorite ko talaga. Kaya hindi sila not for sale. Most of the plants here are not for sale. Sa ating garden. Dito ka. Dito. Ito naman, si Monstera borsigiana.
Monstera boysigiana to ha. Trailing to. Pagkaiba po sila ni Deliciosa at saka ni boysigiana. So ito, good 6 feet na to, yung taas niya. And still counting yung leaves. Diba? Ang laki niya. Ang haba niya. Ang laki. Ito po yung mga specimen natin. Ganda nito. Diba? Boysigiana, tapos may ano na siya, penetration na siya, at saka matangkad. Tapos almost perfect yung leaves. Super ganda. Right? So we have, sunod natin, foliage anthuriums. Right? We have different kinds of foliage. Ganyan. Ganyan. Foliage. Ito, isa to sa magagandang foliage. Tricolor. It has pink, green, and white. Kita mo, naka-agreed mix pa din siya. For anthuriums. Okay. Tapos, ito si anthurium. Kita mo, black na black. Papilaninum. Did I pronounce it right? Yan. Tapos, may new leaf na siya na palabas, oh. Give it at least 1 or 2 weeks. Lalabas na to. Mas malaki pa dito. Ito, malaki na to eh. Mas malaki pa siya dyan. And I have a lot of Philodendron Clomanis. I have a lot. Nakakalat lang dito. Yan. Kasi pinapaganda ko yung mga dahon nila, ganun. Propagation and everything. And then, sino po ang nakakaalam sa Tibatib? Familiar kayo sa Tibatib or Dragontail? Yung sa amin po ay variegated. Variegated Tibatib. Kung sabihin, no? Tignan natin gano'n siya kalaki, ha? Okay. Guys, nakikita nyo ba ako? Ito, I'm spreading my arms. Tignan yung gano'n siya kapal. Okay? Tapos, this one, ito sa mga specimen or mga pang display talaga, pangyabang, no? Na size. Yun yung gano'n siya kalaki, oh. 7 stems, all has good variegation. Yung iba half moon, yung iba full moon. Ito nyo? Ganda. Okay? Ito si Adansonii. Ay, marami sa inyo, meron na nito. So, sa amin kasi, talagang ginagawa namin specimen or sample. Tignan yung gano'n lang ito. Pwede yung pumatong, baka kasi bumigay eh. Kung alam ko nasa 6 feet to. Okay? So, ito tiniklop na nga namin kasi sobrang haba niya. Mula na siya sa taas, bumaba na siya, tapos umaakyat ulit. Yung leaf nito ay nasa 12 inches. 12 inches yung leaf, no? Yan. Ito yung balawnum. Balawnum. At saka marami pa po tayong ibang halaman. Hindi lang po kasya dito sa bahay, nasa garden po, no? Soon mag-o-open po tayo ng garden dito sa Silang Cavite. Mag-a-announce po kami, we'll post sa page namin, The Garden of PH, kung saan pong exact location. And hopefully pumunta kayo sa admin grand opening. Okay? So dito tayo ulit. Ikat pa tayo. Dami pang kalat. Ito, Adansonii, mature form, 12 inches din. Ito si Philodendron Melanochrysum. And how about dito? Sino ang nakakalam sa Mini Monstera or Rapidophora tetrasperma? Tignan yung kapal, no? Hindi siya yung usual. Ito kasi yung original form, hindi ito imported, no? Hindi siya imported, hindi siya galing Thailand. Ito po ay locally grown. Yan. Ganda nito. Si Philodendron Glorious. Ganda. Yan. Tapos, si Monstera Pinarti Partita. Tingnan nyo po kung saan siya nakalagay.
saan nakalagay si mother plant niya. Naka-batcha lang. So, dito, ang ginagawa ko kasi, nag-harvest lang ako. I just harvest and harvest and harvest and keep the mother plant still there. No? I harvest it, tapos pinapastable namin, tapos then we sell it. Hindi po ito imported So, katulad nito, hanap tayo ng pwede natin i-harvest. Almar, pasuyo ako ng fungicide at saka yung kuchili. Ito, isang batcha to, sobrang dami nito. Actually, dumami na to. Started like 10 stems lang, 10 nodes. Pinagkalat-kalat ko lang yan sa batcha. So, ngayon, dumami na sila. So, mag-harvest tayo ng isa. Tulad ito, this is ready for harvest na. So, lapit yung camera. Good for harvest na to. So, ikakat lang natin. Yan. Tignan nyo yung ugat, oh. Tapos, maglalagay lang tayo ng fungicide sa part na ganito, part na pinagkatan at saka part na pinag-harvestan. Ito yung pinag-harvestan yun. Yeah. Very simple. Tapos, since kinat na natin, ito, ipapat na natin. So, yung part na kinatan siya, so per node nun, may chance po na mag-shoot, dumami, magkagaon ulit ng ganito. I'll give it about a month or 2, pwede mo na siya ulit harvestan, diba? Ganun lang, very simple lang. And these are the Philodendron floridas, Florida green, no? Florida green. Yan po yung mga mother plants natin. Katulad nito, nag-cut ako about a month, less than a month ago, 15 days ago. Ngayon may shoot na po siya. Tingnan nyo po. Ito. Diba may shoot na siya. Tapos yung papansin mo, hindi pa nga na fully healed yung kanyang sugat. Ito. Diba hindi pa siya fully healed. Pero may tubo na siya. Diba? Mabilis lang po. Dito naman tayo sa kabila. Ito si Monstera Peru natin. Diba, harvest na ako ng harvest dito. If mapapansin mo. Yan. Putol. Pero tuloy-tuloy yung shoot niya. Yan pa sa baba. Tuloy-tuloy lang. May wipes collection. Ito, wipes collection to. Isa for the albo and then the acacia silver dragon. Ito mga sansevieras cactuses naman sa kanya. Here we have one of our propagation areas. Metallopholium, Aderanthoriums, philodendrons, right? Mungkok, cardboard. Wala kasi itong mungkok like mungkok na bowl. Yan. Mukhang mungkok, diba? Mukhang bowl. Yan. Okay. So, balik na tayo. So, guys, doon na po mag-e-end yung session ko. So, if you have any more questions or any follow-up lang, curious lang kayo, napanood nyo yung video, pero hindi pa kayo sure, you can always message us sa page, The Gardener PH, no? Message kayo if may questions kayo. Tapos, sasagutin ko naman, no? Ito na po yung end ng ating session ng propagation. Ano raw sir, ano po ba dapat gamitin na mix para sa rubber tree? Sino po yan? Si Ma'am ay Miriam Jonta. Kasi kaganin pa siya comment. Ano po ba dapat gamitin na mix para sa rubber tree? Ano po ba yan? Indoor or outdoor siya? Depende po If indoor siya, pwede siya sa Masitera potting mix. Masitera potting mix. Mag-message po kayo sa page para masagot ko po kayo anong suggest na ginagamit namin, anong the best gamitin, ganun. So, ganun lang. Okay? May questions pa ba tayo online?
Wala na this time. Okay. Sabi for sale ba yung mga pinopropagate mo? These ones are already sold. Kaya kinakat ko na sila. Usually kasi pag ganito, I don't sell them unless I have like close friends na they wanna buy. So yun yung time na binibenta ko sila. Yun. So guys, thank you sa panonood at saka suporta sa page namin, The Garden of PH. Guys, thank you and shout out sa Arid and Aroids. Super ganda ng mga halaman nila. You can visit the farm sa Arid and Aroids, Silang, Bulacan. Marami po kayo makikitang halaman doon. Mas maganda pa dito, no? Okay? Masitera Soilless Potting Mix, Miss Yen, Peldonio, Matthew Mating, and shoutout sa group natin, si MP Marco, Jeff, and Elmer. Alright? Guys, thank you.